Mahigit 10 taon na ang hinintay bago lumabas ang hatol sa korte sa kasong serious illegal detention for ransom na inihain ni Vong Navarro. Balikan natin ang mga nangyari at himayin ang desisyon sa pagsaksi ni Salima Refran. Taong 2014, inilantad ng TV host si Vong Navarro ang dinanas na pambubugbog mula sa grupo ni Cedric Lee sa loob ng condo unit ng model na si Denise Cornejo. Saka siya sinakay sa van at hininga ng pera kapalit daw ng kanyang kalayaan. January 22 ng gabi, nahagip sa CCTV ang pagpasok ni Navarro sa condominium building sa Taguig City. Tumuloy siya sa elevator at bumaba sa palapag kung nasaan ang unit na tinitira noon ni Cornejo. Wala pang 1 minuto, nakuna naman ang pagsakay ni Cornejo sa elevator at paglabas ng gusali. Maya-maya, si Cedric Lee naman ang umakyat sa floor ng unit ni Cornejo. Saka magkakasunod na dumating ang mga kasamahan ni Lee, kabilang ang kapatid niyang si Bernice Lee. Matapos ang mahigit 30 minuto mula ng pagdating ni Navarro, isinakay siya ng grupo ni Lee sa elevator at inilabas ng gusali. Sabi ng grupo ni Lee, idenetain nila si Navarro bilang citizen's arrest dahil sa umano'y panggagahasan niya kay Cornejo. Gayunman, sabi ng Korte Suprema noong February 2023, inconsistent, hindi malinaw at kaduda-duda ang mga pahayag ni Cornejo sa korte. Ang Supreme Court na mismo ang nagsabi na walang nangyari, walang ebidensya to show that Mr. Vong Navarro committed any crime which would have justified his being detained. So sinabi rin ng korte na the fact of detention is clear. Malinaw rin dun sa korte na si Mr. Vong Navarro ay nagsustain ng serious physical injuries. Matapos ang halos 10 taon, hinatulan ng guilty beyond reasonable doubt sina Cornejo, Lee, Simeon Palmaras at Ferdinand Guerrero. Sinentensyahan sila ng reklusyon perpetwa o 20 hanggang 40 taong pagkakabilanggo. Ayon sa Taguig RTC Branch 153, maliwanag na pinagplanuhan ng mga akusado ang pagkulong kay Navarro noong 2014 para hututan siya ng pera. Patunay ayon sa korte ang naging asal nila bago, habang at matapos gawin ang krimen. Sabi pa ng korte, inakit ni Cornejo si Navarro para pumunta sa kanyang condo unit para ma-corner ng mga kasama niya at mahututan ng pera kapalit ng pagbawi sa blotter laban kay Navarro. Nakita pa raw sa text message ni Lee kay Navarro ang bank account ni Cornejo kung saan dapat ipadala ang hinuthut na pera. Dinala si Cornejo sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong, habang sa Bilibid naman sa Muntinlupa dinala si Raz. Kanselado na ang piyansa ng 4 na nahatulan. Hindi pinagbigyan ang hiling nilang ma-extend ang bail dahil guilty beyond reasonable doubt ang hatol laban sa kanila. Iniutos din ng korte na isyuhan ng arrest warrant sina Lee at Guerrero na hindi dumalo sa promulgation kanina. 2014 pa may active hold departure order laban kay Lee. Nasa immigration lookout bulletin rin ang pangalan nila ni Guerrero. Nakakating na rin po sa kaalaman ni Ginoong Lee at ni Ginoong Guerrero na nag-issue po ng warrant of arrest po ang korte. So it will be in their best interest na mag-voluntary surrender na lang po sila. We are very confident that they will be able to do their job, which is to locate the remaining accused who are now at large. Inutusan din ng korte ang 4 na nahatulan na bayaran si Navarro ng kabuang 300,000 pesos. Inaasahan na ng kampo ni Navarro na aapila ang kampo ng 4 na nahatulan. Sa programa niyang It's Showtime kanina, naglabas ng pahayag si Navarro. Showtime family, maraming salamat kasi hinahabaan niyo yung pasensya niyo. Kasi minsan lutang ako. Roller coaster pinagdaanan ko. Hindi ko alam pero nandiyan kayo to support me dahil alam kong mahal na mahal niyo ako. And of course, kay Tanya, nako, marami akong pagkukulang sa'yo pero hindi mo ko iniwan. Hanggang sa huling sandali ng buhay ko, mahal na mahal kita. Salamat. Ikinagulat at kinalungkot naman ng pamilya ni Cornejo ang hatol ng korte laban sa modelo. Gayunman, kalmado pa rin nila itong tatanggapin ayon sa grand uncle ni Cornejo. Dagdag pa ni Cornejo, nagtitiwala ang kanilang pamilya na sa tamang panahon ay maitatama ng Diyos ang mga anyay pagkakamali. Wala pang pahayag ang iba pang nahatulan. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.